Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianchi Aguilar. Ito po ang Hindi 2016 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang Sino si Jesus at si Arius. At ang Bible verse pa rin pinatapon sa Philippians chapter 2 verse 6 to 7. Ang sabi po dito, who, being in every nature of God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Tagalog po na siya. Bagamat nasa anyo ng Diyos ay hindi siya itinuring na isang bagay na dapat mahawakan ng pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At ang teachings po natin ay number 1, Jesus Christ is fully God, co-equal and co-eternal with the Father. Sinasabi po dito na siya po si Jesus, tunay siyang Diyos, nagkatawang tao, kapantay siya ng Diyos natin dito. Parang kapantay siya ng Father niyang bawat totoong nakatawang tao siya, half human, half God, diba? Hindi siya diba kasi madami ding ibang tao na hindi naniwala na katawang tao siya, pero nasa Bible po yun na naging tao sila, diba? Siya nga yung word, naging tao ang salita, diba? The word become flesh, diba? Hindi nga po yung lagi sinasabi na the word become flesh. Yun kasi si Lord yun, diba? Yung nakikita natin sa Bible, puro mga salita, diba? Parang may mga verse na puro salita nakalagay, pero yung salita na yun si Jesus yan, siya yung meaning ng salita na nakaline lang sa verse na yun. Sa number 2 naman po, a proper understanding of a Trinity guards us against false. Yung tamang pangunawa po sa Trinity, diba? Ito po yung Father, Son, and Holy Spirit, diba? Parang pag tayo po, parang alam natin kung proper yung pagkakaunawa natin, diba? Parang ito po yung guard natin against parang sa mga masasama gano'n. Parang kung tama talaga yung pag-uunawa natin, kung proper yung pagkakaintindi natin sa Trinity na yun, makakuya tayo at may iwas sa kasamaan. And number 3 po, the divinity and humanity of Christ are both essential for our salvation. Ito po yung divinity and humanity, ang parang able to save po, able po na mailigtas tayo dito. And yung sinasabi ko dito na number 2, yung pagka-Diyos at pagkatao ni Lord, importante na alam natin yan, diba? Hindi yung pagka-Diyos lang tayo naniwala ni Lord, tapos yung pagkatao natin naniwala, at buo tayo ng katiwala sa Kanya, hindi yung half-half lang. Kunyari sa pagkatao ka naniniwala na nagkatawang tao siya, tapos hindi ka naniniwala ng Diyos siya, mali yun. Kailangan pantay, parehas kang naniniwala doon. Dahil doon ka may ligtas, at ayun yung proper understanding natin dapat sa Kanya, na nagkatawang tao siya, at the same time Diyos din siya. Pagtulad ng pinasabi ng nakarami na devotion, hindi po kita nagkatawang tao si Lord, hindi po kita nagkatawang tao siya dito sa atin, ay hindi na siya Diyos. Hindi po ganun yan. Nagkatawang tao siya, pero Diyos pa rin siya, Lord Jesus pa rin siya. And application naman po number 1, be discerning about teachings that diminish Christ's deity and humanity. Dapat aware tayo. Yung discerning, that ito yung aware. That aware tayo. Parang kunyari, aware tayo. Parang pag may nagtanong, parang alam natin kung paano depensa yung ating pananampalataya, diba? Kung bakit. Parang may nagtanong, bakit nananampalataya? Parang mamaya sinasabi nila na nananampalataya ka, hindi naman totoo, ganito. Dapat alam mo para depensa yung pananampalataya. At alam mo kung bakit nananampalataya. That ready ka. May nagsabi sa'yo na dapat kailangan mo depensa na agad yun kung ba't ka nananampalataya. Kasi dapat aware ka sa pinapala
dahil nga siya tunay na Diyos at tunay na tao, dapat full ang tiwala natin sa Kanya, di ba? Yun nga, dapat may proper understanding tayo sa Kanya and full of faith tayo dapat sa Kanya. At yun yung palagi natin pinangawakan sa Kanya na dapat naniniwala tayo na hindi tayo hati ang tiwala natin. Dapat full yung tiwala natin sa Kanya na nagkatawang tao siya nagkatawang tao siya tulad natin na nasasaktan din kasi nga nagkatawang tao siya para sa ating mga tao rin na tinubos niya tayo diba sa mga kasalanan kahit bukas may yung kasalanan natin na magagawa kahit hindi pa na natubos na yun yung dugo ni Lord na pinako siya sa krus natin na hindi pa ang galing kahit wala pa yung kasalanan natin tubusan tayo pero hindi ibig sabihin na parang agad tayo na kuha ng masasama ganun. Mali naman po yun, mali naman po yun na parang iniisip mo na natubos naman na tayo pero di pa na tayo gumawa ng kasamahan. Mali po yun. Kailangan daw pag nakaibad ka na parang less na yung mga pagkakamali, less na yung mga pagkamasala kasi alam mo na yung tama at saka kung ano yung kailangan dapat mo gawin. And number 3 po, learn from the church story as the church is guided by the Holy Spirit. Ito nga po is nasabi na ito nga po ngayon ko lang po ito na kasi yung church po pala, di ba pala yung religion. Ang akala ko kasi dati, religion siya. Diba, ako dami ako religion na alam mo. Kasi syempre, naririnig naman po din alam mo na may iba po ba. Ang pagkakaano ko kasi tayo sa church ay may religion siya. Pero, totoo ko pala, hindi ko pala religion yun. Hindi ko pala religion yun. Yung religion na samahan na kailangan punta. Diba, inaatiran natin yung iba. Yung iba tuwing Sunday, yung iba tuwing Thursday and Saturday. Basta may date sila, may araw sila na pinupunta kada church. Mali po pala yun dahil kay Lord. Si Lord yung church niya, invisible and visible